Maganda at mapagpalang araw! DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. December 20, 2020, ilang araw bago nga ang Pasko, imbis na Merry Christmas ang bukang bibig ng isang pamilya sa Tarlac, hustisya ang kanilang isinisigaw matapos masawi ang dalawang miyembro ng kanilang pamilya nang dahil sa isang pulis. Sa ating ang storya ngayon, talakayin natin at balikan ang buong kwento ng isang krimen na nakakakilabot na gumulat nga sa maraming parte ng ating bansa. Ang video nga ng krimen na ito ay nakunan nga online at trending na trending maging sa ibang bansa. At ito ang kwento ng walang kalaban-laban na pagpatay sa mag-inang Gregorio ng alagad ng batas na dapat ay pumoprotekta sa kanila. Ang babaeng biktima nga ay kinilalang si Sonia Rufino Gregorio, 55 years old. Si Sonia nga ay residente ng isang barangay sa Tarlac. Ayon nga sa asawa ni Sonia na si Florentino, taong 1989 nang nakilala niya si Sonia na noon ay isang guro at si Florentino naman ay isang driver ng dump truck. Mapagbigay, mabait at masipag. Ganyan ilarawan ni Florentino si Sonia. At kalaunan, sina Sonia nga at Florentino ay nabiyayaan ng 7 mga anak. Tumigil si Sonia sa pagtuturo makalipas ang 4 na taon nang nagkaroon na sila ng mga anak ni Florentino. Sapagkat si Sonia na ang tumutok sa pag-aalaga sa kanilang mga anak. At ang isa nga sa mga anak ni na Florentino at Sonia ay kinilalang si Frank Anthony Gregorio, 25 years old. Siya nga ay mas kilala bilang Anton. Si Anton ay mayroong live-in partner at isang anak. Kalaunan, naging ahente ng lupa si Sonia at may mga nabenta siyang lupa dahil sa taglay niyang galing sa pakikipag-usap. At taong 2016 naman na naging kapitbahay ni na Sonia ang pamilya ng isang pulis na si Master Sergeant Jonel Nuesca. Si Jonel ay may asawa na at isang anak na babae na tawagin na lang nating Bella. Naka-assign si Jonel sa City Crime Laboratory ng Parañaque City. Taong 2018, isa sa mga naging kliyente ni Sonia ay si Jonel at ang kanyang misis. Matapos ngang mabili ang lupa na halagang 200,000 pesos, nagtayo ng sariling bahay sina Jonel. At ayon nga sa mga balita, 4 ang taong nakabili ng lupa na nabili ni Jonel. Kaya naman nanghingi si Sonia ng karagdagang 40,000 pesos para sa titulo at right of way ng parte ng lupa na nabili ni Jonel. Pumayag naman ang mag-asawa at nagbayad kay Sonia ng 40,000 pesos nang nagharap nga sila sa barangay. At makalipas nga ang 1 taon, September 2019, nang lumapit si Jonel at ang kanyang asawa sa barangay para ireklamo si Sonia. Inirereklamo ni Jonel si Sonia dahil 1 taon na ang nakakalipas simula nang nabili nila ang lupa pero hindi pa rin naibibigay ni Sonia ang titulo nito. Ayon naman kay Sonia, inaasikaso naman niya ang titulo pero nagkaroon ng problema ang 3 pang ibang nakabili ng lupa. Napag-alaman na ang iba pang 3 nakabili ng lupa ay binabayaran ng hulugan ang lupa kaya hindi agad napasa kamay ni Sonia ang titulo at hindi niya ito nailipat agad sa pangalan ni Jonel. Kaya naman ng araw din na iyon, ibinalik ni Sonia ang 40,000 pesos na binayad sa kanya ni Jonel dahil ayaw nang ituloy ng pulis ang transaksyon. Ngunit matapos nga ang barangayan, sinampahan ni Jonel ng kasong estafa si Sonia. Umakyat nga sa Provincial Prosecutor Office ang kaso na ito. Subalit October 2019 nang na-dismiss ang kasong estafa na isinampa ni Jonel kay Sonia dahil sa lack of probable cause o kawalan ng matibay na ebidensya. At magmula nga noon nagkaroon na ng girian ang pamilya Gregorio at si Jonel. Isang beses pa nga ay halos nasagasaan na ni Jonel ng kanyang motor ang isang apo ni Sonia na labis namang ikinagalit ng tito ng bata na si Anton. Mula nga noon, madalas na nagkakabaranggayan ang pamilya ni na Sonia at pamilya ni na Jonel. At September 19, 2020, nang muli na namang nagkabanggaan ang dalawang pamilya. Sa pagkakataon na ito, si Anton naman ang ipinabarangay ni Jonel dahil sa nilagay ng mga hollow blocks ng anak ni Sonia sa tapat nga ng bahay ng pulis. Paliwanag naman ni Anton, inilagay niya ang mga hollow blocks bilang tapakan
dahil dun din dumadaan ang kanilang pamilya palabas. December 20, 2020 ng hapon, nakipag-inuman si Anton sa kanyang mga pinsan at pamangkin. At bandang 3:00 nga ng hapon, nang lumipat si Anton sa pwesto ng gilid ng kanilang bahay. At habang nagiinuman, naisipan ni Anton na magpaputok ng boga. At ayon nga sa Republic Act 7183, ang paggawa, pagbebenta at paggamit ng boga o kanyo na PVC ay ipinagbabawal sa ating batas. At dahil nga sa ginawa ni Anton, sumugod ang pulis na si Jonel sa pwesto kung saan nagiinuman si Jonel at ang kanyang mga pinsan. Kinompronta ni Jonel si Anton at sinapak ang lalaki. Kaya naman dito na nagsimulang mag-init ang sitwasyon. Ayon sa mga balita, gustong arestuhin ni Jonel si Anton dahil ang pulis ay naiingayan sa boga na iligal nga ang pinaputok ni Anton. At ang lahat nga ng mga pangyayari ay nakuna ng isang video ng apo ni Sonia. At kumuha din ng video ang anak ni Jonel na si Bella. Sa video, makikita pa nga si Jonel na hawak-hawak ang kinumpis kanyang boga mula kay Anton. At habang nangyayari nga ang mga komosyon na ito, kasama ni Jonel ang kanyang asawa at anak. At si Jonel nga ay may dala-dala ding baril ng mga oras na ito. Pilit namang pinipigilan ni Sonia si Jonel na arestuhin ang kanyang anak na si Anton. Todo yakap nga ang ginang sa kanyang anak para hindi ito makuha ni Jonel. At mabilis nga na nagkainitan sina Jonel, Anton at Sonia. Sa isang pagkakataon pa nga, umawat na ang isang anak na babae ni Sonia. Subalit maging siya ay tinulak-tulak at sinaktan din ni Jonel. At makalipas nga ang ilang sandali, ang babae ay bigla na lamang sinabunutan ng anak ni Jonel na si Bella. Muli silang inawat ng mga tao pero gusto pa ding arestuhin ng pulis si Anton. Isa pa ang lalaki ang umawat sa giriani na Sonia, ngunit hindi doon natigil ang kaguluhan. At hindi pa din binitawan ni Sonia ang mahigpit niyang yakap sa kanyang anak. Hindi naman gaanong malinaw sa video pero sinabihan ni Anton si Jonel na matapang lamang ang pulis dahil meron itong baril. Sumagot naman si Jonel at sinabing magpulis din si Jonel para magkaroon din siya ng baril. Tumindi nga ang tensyon ng dalawang pamilya nang sumigaw si Bella ng tila nga utos ito na bitawan na ni Sonia ang kanyang anak na si Anton. Kaya naman sumagot si Sonia at sinabi na, let go mo! Hindi kami! Nandito kami sa bahay namin! Okay! My father is a police man! I don't care! At ayon nga sa karamihan ng mga netizens, ito marahil ang nag-trigger kay Jonel para kalabitin niya ang kanyang baril. Nagsalita naman ang pulis kay Sonia at sinabi nga na kung gusto ba daw ng ginang na tuluyan na siya ng pulis. At sa punto ngang ito, bigla na lamang tinutok ng pulis na si Jonel ang baril niya kay Sonia at binaril ang ginang. Sunod namang binaril agad ni Jonel ang anak ni Sonia na si Anton. At nang bumulagta na nga sa semento ang mag-ina, muling pinaputukan ni Jonel ang mag-ina. At dito na nga natigil ang pagkuha ng video dahil nagkagulo na ang mga tao, nagtakbuhan, nagsigawan at nagtago kung saan-saan. Matapos ngang barilin ni Jonel ang mag-ina, kaswal lamang nang naglakad ang pulis paalis ng crime scene kasama ang kanyang anak na si Bella na tila ba walang nangyari. Sa isang chat na kumalat nga online, sinabi na may nakarinig umano na sinabi ni Jonel kay Bella na mission accomplished, baby. Pagkatapos nun ay pinakuha umano ni Jonel ang kanyang helmet sa kanyang misis at tumakas sakay ng isang red na NMAX. Ang buong pamilya Gregorio nga ay napasigaw nang nakita ang sinapit ni Sonia at Anton. Ang mga kapitbahay naman na mag-ina ay tumawag agad ng tulong. Hindi na itinakbo pa sa ospital ang mag-inang Sonia at Anton dahil pareho silang agad na binawian ng buhay sa crime scene. Dinala nga ang mga labi ng mag-ina sa laboratorio para sumailalim sa autopsy. At ayon nga sa autopsy reports, nagtamo ng tig-2 tama ng bala dahilan bakit binawian ng buhay ang mag-ina. At pagdating nga ng mga pulis sa lugar, hindi naman nila naabutan ang suspect sa crime scene.
Agad na sinabi ng pamilya Gregorio na ang suspect na pumatay nga kina Sonia at Anton ay ang kapitbahay nilang pulis na si Jonel. Galit at halong pighati nga ang naramdaman ng asawa ni Sonia na si Florentino nang umuwi ito mula sa trabaho at nakita ang sinapit ng kanyang mag-ina. Mabilis ngang nag-viral online ang video ng krimen. December 20, 2020 ng gabi, nang nakatanggap nga ang tawag ang Paniqui Police Station sa Tarlac mula sa Rosales Police Station sa Pangasinan. At ayon nga sa tawag, hawak ng Rosales Police Station ang pulis na si Jonel at gusto nitong sumuko dahil nga pinatay niya ang mag-inang Gregorio. Kaya naman, ibiniyahe si Jonel pabalik sa police station sa Paniqui. At ayon nga sa mga reports, hindi nagsalita si Jonel hinggil sa krimen na kanyang ginawa at sinabi ngang sa korte na lang siya magbibigay ng kanyang salaysay. Subalit nabanggit ng pulis na nagsisisi umano siya sa kanyang ginawa sa mag-ina. Agad namang isinuko ni Jonel ang kanyang service firearm na ginamit niya sa pamamaril kay Sonia at Anton, ang bala at ang kanyang PNP ID. At si Jonel ay sinampahan ng 2 kaso ng murder at ang pulis din ay ikinulong habang gumugulong pa ang kanyang kaso. Nangako naman ng PNP na agaran nilang tatapusin ang investigasyon hinggil sa ginawang krimen ng kapwa nila pulis. Matapos nga ang krimen, ibinurol ang mag-inang Sonia at Anton sa kanilang bahay. Iba't ibang personalidad at grupo naman ang nakiramay sa pamilya Gregorio. At ang 12 miyembro ng pamilya Gregorio na nakasaksi sa krimen ay sumailalim naman sa counseling. Walang ibang hilinga ang pamilya Gregorio kundi hustisya para kina Sonia at Anton. At habang ang nakukulong, humingi ng tawad si Jonel sa kanyang mga nagawang krimen, ngunit hindi tinanggap ng pamilya Gregorio ang paghingi ng tawad ng pulis. Sina Sonia nga at Anton ay hinatid sa huling hantungan nila ng December 27, 2020. Tinulungan ang pamilya Gregorio ng isang programa ng isang senador. Sila ay binigyan ng abogado at tulong pinansyal ng programa. Sinigurado din ng senador na may presensya ng mga pulis sa bahay ng mga Gregorio para magsilbi nilang proteksyon. Kalaunan, sinabi nga ng PNP na inamin ni Jonel sa kanila ang pagpatay niya kina Sonia at Anton. Humiling din si Jonel na bigyan ng proteksyon ang kanyang pamilya dahil nangangamba ang suspect na may mangyaring masama sa kanyang mag-ina. Sa pagtrending pa lamang ng controversial na video ng krimen, napakaraming ang reaksyon ng mga netizens at publiko. May mga humanga nga sa kung paano protektahan ng isang ina tulad ni Sonia ang kanyang anak na si Anton. Kitang-kita na hindi iniwan ng ginang ang kanyang anak at ni isang beses ay hindi bumitaw si Sonia sa pagkakayakap niya kay Anton. Marami nga ang sumaludo sa ipinamalas ng dakilang ina na si Sonia na handang ipagtanggol at ibuwis ang buhay para sa kanyang anak kahit na ang kapalit pa nito ay sarili niyang buhay. Marami ang nakisimpatya sa kaawa-awang sinapit na mag-ina na Sonia at Anton sa kamay pa mismo ng isang pulis. At ang insidente nga ay nagbukas muli ng usap-usapan tungkol sa police brutality at paglabag sa karapatang pantao na matagal ng issue dito sa ating bansa. At isang araw nga matapos ang krimen, kinondena ng maraming netizens at celebrity ang pamamaslang sa social media gamit nga ang hashtag na StopKillingPH, Pulis ang Terorista, and Police Brutality, Justice for Sonia at Anton Gregorio na nagtrending nga sa Twitter sa Pilipinas, gayon din sa Singapore at Dubai. Hindi naman maiwasan ng publiko na magbigay ng hindi kaaya-ayang komento hinggil sa anak ni Jonel na nakunan din sa video. Kumalat online ang mga larawan ng anak ng pulis na tawagin na lang nga nating Bella. Binatikos ng marami si Bella dahil sinabi nito na my father is a policeman na tila ba nagpapahiwatig na makapangyarihan ang kanyang tatay dahil ito ay pulis. Sa isang comment naman ng netizen, sinabi niya na tingin niya kaya iyon nasabi ni Bella dahil tingin ng bata, pulis ang kanyang ama at pwede itong manghuli basta-basta. Marahil daw ay nainis si Sonia kay Bella at sumagot ito ng I don't care. Posible din na naasar at napikon si Jonel kaya binaril niya agad ang mag-ina matapos ang komento na ito ni Sonia. Ay naman sa ibang netizens,
Tila sanay na si Bella na makakita ng away at marahil palagi daw itong nangbubuli sa eskwelahan dahil pulis nga ang kanyang ama. May pumuna din sa tila walang respetong pag-uugali ni Bella nang sinabunutan niya ang isang babaeng umaawat lamang sa gulo. Hindi din nagustuhan ng mga publiko kung paano sumagot-sagot si Bella at kung paano ito nangialam sa gulo ng mga matatanda. Sa kabila no, nanawagan pa din ang UNICEF Philippines na huwag sanang idamay si Bella sa krimeng na kinasangkutan ng kanyang ama dahil hindi umano makakabuti sa bata ang pangbabash na matatanggap nito. Subalit ayon sa mga netizens, para sa kanila ay hindi biktima ng malagim na krimen si Bella dahil nakita nila mismo sa video kung paano ito nangialam sa alitan nga na nauwi sa krimen. Meron din namang nagtanggol kay Bella at sinabi na hindi daw kasalanan ng bata ang ginawa na krimen ng kanyang ama. May nagsabi din na maaring kulang sa pananalig si Bella kaya ganun ang naging pag-uugali ng bata. Kinonde na din ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan ang nangyaring insidente. Nangako naman ang Malacanang na ibibigay nila ang hustisya para sa mag-inang Sonia at Anton Gregorio. Isang police captain naman sa Bato, Catanduanes ang tinanggal sa kanyang pwesto matapos siyang magkomento sa social media na nagbibigay katuwiran sa pamamaril sa mga Gregorio. Ayon sa pulis, ang ginawa daw ni Jonel ay isang halimbawa na dapat marunong tayong rumespeto sa mga pulis kahit matanda man o bata. Kinonde na nga ng mga mambabatas mula sa Senado at House of Representatives ang pagpatay sa mag-inang Gregorio. Sila nga ay nagpahayag ng pakikiramay sa mga biktima at sinabing dapat ngang maparusahan si Jonel. Isang rally naman ang isinagawa ng maraming grupo sa Boy Scout Circle sa Quezon City para nga sa pagkondena ng malagim na krimen na nangyari sa mag-inang Gregorio. Si Tarlac Bishop Enrique Macareeg ay kinonde na din ang pamamaril at sinabi na ang Diyos ay nangangako ng hustisya kahit na kuminsan ang hustisya sa lupa ay mahirap hanapin. Matapos ngang makulong si Jonel, lumabas sa balita ang listahan ng iba pang mga kasong kinakasangkutan ng pulis. Taong 2010 nang si Jonel ay pinatawan ng 10 araw na suspension. At taong 2013 naman nang sinampahan si Jonel ng administrative na kaso na grave misconduct. Kalaunan nga ang kaso ay na-dismiss at nabasura na kalaunan. At taong 2014 naman nang kinasuhan si Jonel ng administrative na kaso na less grave neglect of duty dahil tumanggi ang pulis na sumailalim sa mandatory drug test. Isang buwan ngang sinuspindi si Jonel sa kanyang trabaho. At makalipas nga ang 2 taon, serious neglect of duty naman ang administrative case na isinampa laban kay Jonel. Ito ay dahil hindi siya sumipot bilang prosecution witness sa isang kaso ng ipinagbabawal na gamot. Ang kaso nga ay na-dismiss at tuluyan ng nabasura kalaunan. At May 9, 2019 at December 2019, nang kinasuhan naman si Jonel ng homicide matapos siyang makapatay. Ngunit ang parehong kaso nga ay na-dismiss dahil sa kakulangan din ng mga ebidensya. At January 10, 2021 naman na nangyari ang preliminary hearing ng kaso ni Jonel. Ang pulis ay nag-plead ng not guilty sa 2 counts of murder para sa pagpatay niya sa mag-inang Sonia at Anton. At ayon sa kanyang salaysay, hindi naging maganda ang tugon ni Anton nang sawayin niya ito tungkol sa boga na ginamit ng binata. Sunod ay narinig ni Jonel si Sonia na sinisigawan naman ang anak niya si Bella. Sinabi din ng suspect na kinutya ni Sonia si Bella nang kumanta ito ng I Don't Care. At matapos nga iyon ay hindi na umano maalala ni Jonel ang mga sumunod na mga pangyayari. Ngunit sa korte, nagsilbing electronic evidence ang nag-viral na video ng pamamaril ni Jonel sa mag-inang Gregorio. At sa kanyang hearing, na-dismiss nga si Jonel sa kanyang pagkapulis. At August 26, 2021, nang bumaba nga ang hatol para kay Jonel. Si Jonel ay napatunayang guilty sa 2 kaso ng murder para sa pagpatay niya kay Sonia at Anton. Si Jonel ay hinatulan ng habang buhay na pagkakulong para sa pagpatay niya sa mag-ina. Inutusan din ng korte si Jonel na magbayad ng danyo sa pamilya Gregorio na ang halaga ay halos 1 milyong piso. At ayon nga sa pamilya ng mga biktima, malaking bagay para sa kanila na nahatulan si Jonel dahil sa kanyang ginawang krimen. Ngunit
Panghabang buhay naman na sugat ang iniwan ng malagim na krimen. At November 30, 2021, halos 3 buwan simula nang bumaba ang hatol para kay Jonel. Lumabas ang balita na ang suspect na si Jonel ay pumanaw na. Ayon sa mga reports, habang naglalakad si Jonel sa kulungan, bigla na lamang itong bumagsak. Dinala pa sa ospital si Jonel ngunit hindi na ito umabot pa ng buhay. Nung una, hindi nga naniniwala ang mga netizens sa balita na binawian na ng buhay si Jonel. Tingin nila ay hindi totoong wala na si Jonel at gusto nga ng publiko ng prueba na pumanaw na ang suspect. Kinabukasan, kinumpirma mismo ng Bureau of Corrections na atake sa puso ang ikinamatay ni Jonel at inilabas nila ang death certificate ng suspect. Kumalat din online ang isang larawan ng labi ng lalaki na sinasabing si Jonel. At iyon din ay kinumpirma ng Bureau of Corrections. At December 5, 2025, nang inihatid na sa huling hantungan ang suspect na si Jonel dahil nga sa kanyang maagang pagkasawi. At yan nga ang ating kwento ngayong araw. Kung may natutunan ka o nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. I-share mo na rin to sa iyong kapamilya o mga kaibigang mahilig din sa facts, crimes at mysteries. Hanggang sa muli, lagi nating tatandaan sa bawat kaalaman may kapangyarihan. This is DJ Sean.